Mai Salazar, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Para sa ulo ng mga balita, Harry Roque posibleng makasuhan sa umano'y iligal na pag-alis ng bansa. Ilang kongresista nagbabala sa posibleng manipulasyon sa datos matapos makumpirmang walang record si Mary Grace Piatos. PBBM panawagan sa DOH ang mas malusog na opsyon ng pagkain bilang tugon sa malnutrisyon. Mock polls gaganapin na sa huling linggo ng Disyembre. Mga Pinay guilty sa paglabag sa surrogacy ban ng Cambodia. Martial law sa South Korea binawi matapos hindi sang-ayunan ng mga mambabatas. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Posibleng maharap sa kaso si dating presidential spokesperson Harry Roque kaugnay ng umano'y iligal na paglabas ng bansa. Samantala, naghain naman si Roque ng counter-affidavit laban sa kasong isinampa sa kanya kaugnay ng pagkakasangkot sa Pogo. Para sa detalye, narito ang ulat ni Francis Riodique. Kinumpirma mismo ni dating presidential spokesperson Harry Roque na nakalabas na siya ng bansa. Ito ay matapos kumpirmahing nakapaghain na siya ng counter-affidavit na ipinanotaryo sa Abu Dhabi laban sa kasong qualified human trafficking na isinampa laban sa kanya. Ayon kay Prosecutor General Richard Fadulion, nakatakdang magsagawa ng clarificatory hearing para sa kinaroroonan ni Roque. Ayon naman kay Roque, siya ay nakaalis na ng Abu Dhabi at sinabing nasa labas pa rin ng Pilipinas. Samantala, ayon sa Bureau of Immigration, posibleng harapin ni Roque ang mga kaso kaugnay ng kanyang umano'y iligal na pag-alis ng bansa. Ayon kay BI Commissioner Joel Anthony Viado, walang record ang kagawaran sa naging biyahe ni Roque. Kaya aniya, maaaring gumamit umano si Roque ng pekeng immigration clearance. Nitong Setyembre nang patawan ng Kamara ng Contempt at Detention Order si Roque. Kaugnay ito ng investigasyon ng Kamara sa umano'y pagkakasangkot niya sa iligal na operasyon ng Pogo na Lucky South 99 sa Porac, Pampanga. Ngunit mariing itinanggi naman ni Roque ang nasabing alegasyon. Francis Riodique, nag-uulat para sa One Media Network. Matapos ang sunod-sunod na pagdinig ukol sa pag-uungkat ng mga ugat ng korupsyong nagaganap sa pamahalaan, binigyang diin ng Kongreso ang pag-usad sa mga ebidensyang nauugnay rito. Ang detalye tunghayan kay Jade Buhoy. Binigyan din sa Kongreso ang patuloy na pag-usad ng Pilipinas sa laban kontra korupsyon. Sa nasabing talakayan sa Kongreso, nabanggit ang pag-angat ng bansa sa Corruption Perception Index ng Transparency International mula 117 noong 2021, 116 naman noong 2022 at 115 noong taong 2023. Ayon kay General Santos City Representative Loreto Atcharon, patunay ito ng dedikasyon ng administrasyon sa pagpapatupad ng mga anti-corruption na programa. Binanggit rin dito ang Republic Act 12009 bilang mahalagang hakbang laban sa korupsyon, kung saan ito'y nag-aamyenda sa RA 9184 o Government Procurement Reform Act ay naglalayong masiguro ang transparency sa procurement process ng gobyerno. Paglalahad pa ni Atcharon, nasa 40 to 45% ng budget ng gobyerno ang napupunta sa mga procurement na madaling maapektuhan ng katiwalian, kaya't mahalaga ang batas na ito. Dagdag pa niya, lumalawak ang kamalayan ng publiko tungkol sa transparency at accountability sa paggamit ng pondo ng bayan. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Nagbabala ang mga leader ng Kamara laban sa posibleng pandaraya sa confidential funds ng OVP matapos mapatunayan ng PSA na hindi umiiral si Mary Grace Piatos na nagpapakita ng malawakang irregularidad at pandaraya sa mga dokumentong pinansyal nito. Yan ang balitang hatid ni Jade Buhoy.
Nagbabala ang mga lider ng Kamara sa posibilidad ng pangmamanipula at sistematikong pag-abuso sa pondo ng Office of the Vice President o OVP sa ilalim ni Vice President Sara Duterte matapos kumpirmahin ng Philippine Statistics Authority o PSA na ang Mary Grace Piatos, isang di umano'y tumanggap ng pondo mula sa OVP, ay hindi totoo. Ayon kina Deputy Majority Leader Jude Asidre ng Tingog Party List at Committee on Women and Gender Equality Chair Geraldine Roman, maaaring senyales ng pekeng pagkakakilanlan ng mas malawak na anomalya sa mga record ng pinansyal ng OVP na dulot ng seryosong banta sa pampublikong pananagutan. Kamakailang kinumpirma ng PSA na walang birth, marriage o death records para kay Piatos, isang pangalan na lumalabas sa mga resibong isinumite ng OVP sa Commission on Audit o COA bilang patunay na paggamit ng 500 million peso confidential funds mula sa huling bahagi ng 2022 hanggang 2023. Dito ipinaliwanag ni Roman ang paggamit ng mga pekeng pangalan sa mga dokumentong isinumite sa COA ay nagpapakita ng sinadyang pandaraya. Ayon pa sa kanya, ang kawalan ng totoong pagkakakilanlan ni Piatos ay nagpapawalang bisa sa lahat ng dokumentong gumagamit ng kanyang pangalan. Tinukoy din niya ang iba't ibang anomalya sa mga resibo kabilang ang mga magkakaparehong pirma, pare-parehong tinta at hindi tugmang lagda. Dagdag pa ni Asidre, dapat isumite ang mga natuklasan sa Department of Justice para sa mas malalim na investigasyon. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Suportado ng Australian government ang mga operasyon ng Philippine Red Cross o PRC sa pamamahagi ng tulong para sa mga komunidad na apektado ng mga nagdaang bagyo. Handog ng Australian government ang karagdagang sleeping kits, jerry cans, hygiene kits, mother kits at newborn kits. Bukod dito ay suportado rin ng Australian government ang pagpapadala ng mga non-food items at tulong pinansyal para sa mga nasalanta sa Cagayan, Aurora, Apayao, Catanduanes at Camarines Sur. Sa ating ulat panahon, patuloy na nakakaapekto ang shear line at amihan sa ating bansa sa kasalukuyan. Partikular na apektado ng shear line ang Cordillera Administrative Region, Ilocos Norte, Ilocos Sur at natitirang bahagi ng Cagayan Valley. Samantalang Batanes naman ang nakararanas ng malamig na simoy ng hangin na dulot ng amihan. Susunod sa News Force. Pilipinas at Israel magtutulungan sa pagpapalakas ng turismo ng dalawang bansa. Film archiving access sa bansa, nais palawakin ng ilang mambabatas. PBBM panawagan sa DOH ang mas malusog na opsyon ng pagkain bilang pagtugon sa malnutrisyon. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News. Nanawagan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Department of Health na isulong ang kampanya ng mas malusog na opsyon ng pagkain bilang pagtugon sa malnutrisyon sa bansa. Ayon sa Pangulo, kasalukuyang kinakaharap ng bansa ang tripleng suliranin sa malnutrisyon kung kaya't kailangang hikayatin ang mga Pilipino na kumain ng masustansyang pagkain. Dagdag pa ni Malacanang Press Briefer Daphne Osenia Paez, kinakaharap din ng bansa ang suliranin sa undernutrition, micronutrient deficiency at overnutrition o obesity, kaya nararapat lamang na maipatupad ang kampanyang ito.
Nagbigay pugay si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay dating Senador Santa Nina Rasul na pumanaw nitong ika-28 ng Nobyembre na anyay ang pagkawala nito ay pagdadalamhati rin ng buong Pilipino. Nakikiramay ang Pangulo sa una at tanging babaeng Muslim na nagbigay serbisyo sa Pilipinas at nanguna sa pagpapatupad ng pagkakapantay-pantay sa bansa. Dagdag ng Pangulo, si Senador Rasul ay isang babae ng karunungan, biyaya at may matatag na integridad na habang buhay na mananatili sa kasaysayan ng ating bansa. Lagda na ang Joint Declaration of Intent para sa kooperasyon sa turismo ng Pilipinas at Israel. Makibalita kay Daniza Lopez. Ibinahagi ni Department of Tourism o DOT Secretary Cristina Garcia Frasco na malugod na tinanggap ng Pilipinas ang alok ng Israel Ministry of Tourism na Joint Declaration of Cooperation in Tourism. Sa opisina ng DOT sa Makati City ito nilagdaan ni Frasco at Israeli Tourism Minister Haim Katz kahapon 3 ng Disyembre. Ayon kay Frasco, maipapakita rito ang natatanging kultura na mayroon ng Israel at Pilipinas upang makalikha ng koneksyon kasabay ng pagpapalago sa ekonomiya ng dalawang bansa. Dagdag pa niya, isa itong magandang oportunidad para sa bansa, lalo na't popular sa mga Israeli ang dive tourism ng Pilipinas. Binanggit din ni Frasco na umabot sa 14,000 mga turista na mula sa Israel ang dumayo sa bansa nitong taon. Sa kabila nito ay inilahad naman ni Haim Katz na malaki ang potensyal na mapalakas pa ang turismo ng dalawang bansa sa pamamagitan ng pagkakaroon ng direct flights. Anya, mahilig umano ang mga Israeli na maglibot sa iba't ibang bansa kung saan isa na ang Pilipinas sa nakikita nitong kaakit-akit na puntahan. Binigyang diin din ni Katz na bukod sa pagpapalago ng turismo ay pagpapabuti rin ito sa relasyon ng Pilipinas at Israel. Gayunpaman ay inihayag ng Department of Foreign Affairs o DFA na nananatili ang Alert Level 2 sa Israel dahil sa patuloy na hidwaan nito sa grupong Hamas. Daniza Lopez, nag-uulat para sa One Media Network. Nais ng Anti-Red Tape Authority o ARTA na makapasok ang Pilipinas sa top 20% ranking ng World Bank Group's Business Ready Report bago matapos ang Administrasyong Marcos sa taong 2028. Sa inilabas na Be Ready Report Oktubre nitong taon, nasa top 40% ang Pilipinas. Kaya binigyang diin ni ARTA Director General Ernesto Perez na mahalagang mapataas ang ranggo upang maging batayan ng mga foreign businesses na lalong mag-invest sa bansa. Samantala, sa susunod na taon, tuluyan ng ipapatupad ng ARTA ang paggamit ng Artificial Intelligence o AI bilang paglutas ng red tape concerns. Dagdag ng ahensya, mas mapapadali nito ang proseso sa pagsagot ng mga reklamo ng publiko sa anumang oras. Nangako si House Speaker Ferdinand Martin Romualdez ng buong suporta sa Armed Forces of the Philippines o AFP sa isang courtesy call na dinaluhan ng 17 general at senior flag officers sa Kamara. Kabilang sa mga plano ang 350 pesos dagdag na arawang allowance para sa mga sundalo, pati na rin ang suporta para sa modernisasyon ng AFP at pagpapabuti ng kanilang kalagayan bilang tugon sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pinuri ng mga opisyal ng AFP ang liderato ni Romualdez sa pagsusulong ng mga makabuluhang programa para sa seguridad at kapakanan ng mga tauhan ng militar. Pagpapaunlad sa industriya ng pelikula sa bansa. Yan ang isinusulong sa pagdinig ng Committee on Creative Industries nitong Martes. Ang detalye tunghayan sa ulat ni Princess Castro.
Sa naging pagdinig ng Committee on Creative Industries nitong Martes, nais nilang palawigin ang industriya ng pelikula sa bansa. Isa sa mga isinusulong nila ay ang mga amyendasyon hinggil sa mga umiiral na batas na may kinalaman sa national archiving ng mga pelikula. Batay sa kanilang naging diskusyon, bukod sa archiving ay ipinapanukala nila ang pagpapahiram ng mga pelikula sa mga institusyon gaya ng mga eskwelahan at iba pa bilang parte ng promosyon. Sa amyendasyon, plano itong balangkasin sa bagong seksyon kung saan nakapaloob dito ang distribution at access sa mga pelikula. Sa Clause of Film Promotion, ang edukasyon at exhibition ng mga pelikula kung saan nais ng mga mambabatas na mapalawak ang koneksyon ng film bodies ng bansa sa iba't ibang panig ng mundo. Dito nakapaloob ang oportunidad na makapag-host ang Metro Manila Film Festival o MMFF, Cinemalaya at iba pang pangpelikulang organisasyon sa labas ng bansa. Ang pagdinig ay pinangunahan ni Pangasinan 4th District Representative Christopher De Venecia. Sa kanyang pamuklat na salaysay, kanyang binigyang diin ang kahalagahan ng pelikulang Pilipino kung saan ito anya ay sumasalamin sa identidad at kasaysayan ng bansa. Kaya't marapat lamang anya na maprotektahan ang kultural na yamang ito para sa susunod pang henerasyon. Princess Castro nag-uulat para sa One Media Network. Magandang balita po, inanunsyo ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth na sasagutin na nito ang gastusin sa mga assistive mobility device ng mga miyembro nito. Kabilang dito ang tungkod at wheelchair kung saan dapat lang ipakita ang preskripsyon ng doktor. Isa lamang ito sa mga benepisyong naisidagdag ng PhilHealth na inaasahang maisapinal bago matapos ang taon. Inanunsyo ng Commission on Elections o COMELEC na maglulunsad ng malawakang mock polls sa 15 lugar sa bansa sa huling bahagi ngayong buwan ng Disyembre. Partikular sa mga lugar na sasailalim sa mock polls ang Metro Manila, Special Geographic Area ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Ayon sa COMELEC, nais nilang masaksihan ang aktwal at pangkalahatang pagsasagawa ng automated election sa iba't ibang bahagi ng bansa na dadaluhan ng miyembro ng electoral boards at mga rehistradong botante. Susunod sa News Force. PNP kinilala ang sakripisyo ng mga pulis sa kanilang tungkulin. Labing-tatlong Pinay guilty sa paglabag sa surrogacy ban ng Cambodia. Parusang pagkakakulong ipinataw. Pasig Ferry Boat magpapatupad ng half-day operation bukas. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Napatunayang guilty ang 13 Pinay sa pagkakasalang paglabag sa ipinapatupad na surrogacy ban sa Cambodia. Nahatulan ang mga Pinay matapos umanong magtangkang ibenta o gumawa ng isang iligal na gawain na karaniwang may kaugnayan sa human trafficking o pagbebenta ng tao. Nagbabala ang Embahada ng Pilipinas sa Cambodia na mahigpit na ipinagbabawal sa naturang bansa ang commercial surrogacy at ang paglalakbay rito para sa surrogacy arrangement. Nauna nang ipinataw ang 4 na taong sentensya ng pagkakakulong, ngunit nabawasan na sa 2 taon na pinagdiskusyonan ng mga councils ng Embahada habang kinukonsidera ang balangkas ng batas ng Cambodia.
Kinilala ni Philippine National Police o PNP Chief Romel Marbil ang katatagan at dedikasyon ng kapulisan sa pagganap ng kanilang tungkulin sa bayan. Yan ang balitang hatid ni Daniza Lopez. Sa kabila ng patuloy na pagprotesta ng mga rallyista, ay inihayag ni Philippine National Police o PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil na nananatili ang profesionalismo ng mga pulis sa kanilang tungkulin. Anya, sa likod ng mga protesta ay nararapat lamang nakilalanin at bigyan ng parangal ang kapulisan dahil patuloy pa rin itong ginagawa ang kanilang trabaho sa kabila ng mga karahasan at panganib na dala nito. Inihalin tulad ni Marbil ang mga pulis sa nagdaang Bonifacio Day na anya dapat na alalahanin para sa mga sakripisyo at kagitingan na handog para sa bayan. Naka-maximum tolerance naman ang PNP sa mga rallyista sa Mendiola upang matiyak ang kaligtasan at seguridad ng publiko, gayon din sa mga nagpoprotesta. Tiniyak naman ng hepe na patuloy ang ahensya sa dedikasyon nitong magsilbi sa bayan para sa kapayapaan ng bansa. Daniza Lopez, nag-uulat para sa One Media Network. Naglabas ng abiso ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na magpapatupad ng half-day operations ang Pasig River Ferry Service sa Biyernes, ika-6 ng Disyembre. Ito ay upang magbigay daan sa maintenance activities para sa mga ferry boat. Samantala, magbabalik naman sa normal ang biyahe ng ferry sa Sabado, ika-7 ng Disyembre. Formal nang pinailawan nitong Martes ng gabi ng Pasay City ang giant pink Christmas tree sa lungsod. Narito ang ulat ni Princess Castro. Opisyal na ginanap ng Pasay City ang seremonya ng pagpapailaw sa giant Christmas tree ng lungsod nitong Martes, 3 ng Disyembre sa Pasay City Hall. Ang seremonya ay nagpapakita ng warm and family-friendly atmosphere na hatid ang magical holiday experience para sa lahat. Ang pink-themed Christmas tree na ito ay may taas na 36 na talampakan kung saan tampok ang mga palamuting handicraft ornaments sa iba't ibang shades ng pink color, libo-libong sparkling lights at festive ribbons. Highlight dito ang affordable at community-oriented celebrations na nakaangkla sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na makisimpatya sa mga nasalanta ng mga nagdaang bagyo sa bansa. Kaya naman isa sa mga utos ni Pasay City Mayor Imelda Emi Calixto Rubiano sa lahat ng department heads na wag nang magdaos pa ng mga magarbong pre-Christmas events, Christmas parties at Christmas balls. Kaugnay nito ay binigyang diin din ni Rubiano na bukod sa espiritual na pagdiriwang, isa rin sa diwa ng Pasko na pinapahalagahan ng lungsod ay ang responsableng paglilingkod at dedikasyong tumulong sa mga nangangailangan. Huwag nating kalimutan that the true reason for this season is the birth of our Lord. Bukod sa pagpapailaw ay nakatanggap din ng maagang regalo ang higit 100 batang Pasayenyo. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Binawi na ng South Korean government ang pagdedeklara ng martial law sa buong bansa. Ito ay matapos natutulan ito ng ilang mangbabatas. Para sa detalye, narito si Francis Riodique. Nitong Martes ng gabi ay inanunsyo sa isang biglaang televised address na idineklara ang martial law sa bansang South Korea ng presidente nitong si Yoon Suk-yeol. Ayon sa Pangulo, wala siyang ibang magagawa kung hindi ang magdeklara ng martial law upang protektahan ang constitutional order. Aniya bilang proteksyon din ito sa kalayaan at kasiyahan ng mga mamamayan dahil sa umano'y banta ng mga puwersa ng mga komunista mula sa North Korea.
Ngunit ilang oras lamang ang naturang deklarasyon na iangat na agad ito matapos ang majority vote na pagsalungat dito ng ilang mga mambabatas. Dahil dito marami ang nagprotesta laban sa pamahalaan ng South Korea matapos ang naging attempt nito na pagdedeklara ng martial law. Ito rin ang nagtulak sa ilang mga hindi sang-ayon na mambabatas na maghain ng impeachment complaint laban kay President Yul. Samantala, ayon naman kay DFA Undersecretary Eduardo De Vega, nananatiling kalmado ang mga Pilipinong nasa South Korea. Pinayuhan umano ang mga Pilipino na mag-ingat at sumunod lamang sa mga direktiba ng mga lokal na otoridad. Tinatayang mahigit 70,000 mga Pilipino ang kasalukuyang nasa bansang South Korea. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Para sa ulo ng mga balita, Harry Roque posibleng makasuhan sa umano'y iligal na pag-alis ng bansa. Ilang kongresista nagbabala sa posibleng manipulasyon sa datos matapos makumpirmang walang record si Mary Grace Piatos. PBBM panawagan sa DOH ang mas malusog na opsyon ng pagkain bilang tugon sa malnutrisyon. Mock polls gaganapin na sa huling linggo ng Disyembre. Mga Pinay guilty sa paglabag sa surrogacy ban ng Cambodia. Martial law sa South Korea binawi matapos hindi sang-ayunan ng mga mambabatas. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com/OneMediaNetwork. Ako si Mai Salazar at ito ang News Force.